At ngayon naman po, dadako tayo ngayon sa negative side, no? Isang napaka-gandang talakayan sa gabing ito, mga kapatid. Pakinggan natin si Brother Edwell sa kanyang negative side stand. Ang iyo pong time mag-uumpisa kapag ikaw po ay magsalita na. Okay. Mga kaibigan, magandang gabi po sa ating mga kaibigang nakikinig ngayon dito po sa Punto por Punto. Pinatunayan ni John Doe na ang seventh day Sabbath ay doon lamang sa mga Israelita ibinigay. Ngunit mga kaibigan, tinanong natin siya kung kailan ginawa ang araw ng Sabat, of which honest naman po siya na doon pa sa paglalang. Doon pa raw sa paglalang ginawa ang Sabat. Ngunit alam niyo mga kaibigan, almost 4,000 years mula kay Adan hanggang kay Moises, ay kung ang Sabat pala ay ginawa noong, actually, totoo naman, ginawa ang Sabat doon pa sa paglalang. Bago, wala palang nangilin dito, wala palang nag-iingat dito na tao. Ano naman ang purpose doon ng Panginoon na ginawa niya pa ito na wala palang mangingilin, wala palang magkikip ng Sabat na ito, mga kapatid. Okay? So, ang sabi rito, mga kapatid, no? Ang sabi rito sa Genesis 26, talatang 5, ang sabi ng sulat, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang Moderator? Moderator? Naka-mute si Edwell. Akala ko ako yung nawala. Brother Edwell, naka-mute ka. Tuloy napalipat ako ng sabi niya, hindi raw. Naka-mute ka, bro. So, wag mong i-mute. Brother Edwell, sandali muna. Balik. Time pause muna. Brother Edwell, nawala ka po ng sandali, siguro mga 30 seconds. Can you repeat what you are saying? Nawala ako? Yes po, nag-mute ka po bigla. Akala ko po nawala yung aking connection naman ulit. Oo. Go ahead, balik po sa iyo pong stand, negative stand. Okay. So mga kapatid, hindi po consistent na ginawa ng Diyos ang Sabat at the time of creation bago wala palang nagkikip nito, mga kapatid. Ang sabi po sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabat para sa tao. Ngayon, lilimitahan niya ba na si Adan at Eva hindi para sa kanila ito? Para lang daw sa Israel, mga kapatid? So, yun po ay inconsistent po na almost 4,000 years ginawa ang Sabat, ngunit hindi para sa tao, hindi para kay Adan, hindi para kay Noe, hindi para kay Abraham, no? Bago ang Israel, mga kapatid. So, dito, mga kapatid, ay talagang sinunod na po ni Abraham, no? Wala mang mababasa na Sabat po dito sa mga sinunod ni Abraham, pero nandito po, ulitin po natin sa pagbasa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautosan. So mga kapatid at mga kaibigan, si Abraham po ay masunurin. Si Abraham ay tao, kung kaya't si Abraham ay saklaw sa araw po ng Sabat, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao. Now mga kapatid, mga kaibigan, basahin po natin ang binasa ni John Doe kanina sa Deuteronomy 5, talatang 5. Ito po ang sabi, mga kapatid. Deuteronomy 5:3 pala. Hindi pinagtibay ng Panginoon
ang tipang ito sa ating mga magulang. Tandaan po natin mga kaibigan, yung salitang hindi pinagtibay. Pag sinabi bang hindi pinagtibay, ang ibig bang sabihin wala ng Sabat? Wala pang Sabat noon mga kapatid? Wala pa bang utos noon tungkol sa Sabat? Hindi nga lang pinagtibay. Ulitin natin. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangareritong lahat na buhay sa araw na ito. So mga kapatid, ang pagtitibay nito, itong Sabat na ito, kasama na po ang 10 utos mga kapatid, ay doon lamang pinagtibay sa huring. Ngunit, nandoon na po ito mga kapatid. Ang Sabat po ay kinikip na po ito ng mga banal na mga tao na nauna, mga ninono, sa panahon sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa kanila mga kapatid. Basahin po natin ang Job. Ito, magbasa tayo ng Job. Sa Job 38. Job 38, talatang 7, ito po ang sabi mga kaibigan. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Kailan po ito mga kapatid? Itong akto na ito, itong pangyayari na ito mga kapatid, kailan po ito na ang mga bituin ay umawit at ang mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan? Kailan po ito? Noon po itong sa paglalang mga kapatid, kung kailan nilalang ang tao sa pang-anim na araw, kinabukasan ay Sabat sa Panginoon mga kapatid. Sila po ay nag-aawitan at naghiyawan sa kagalakan mga kapatid. O patunayan po natin na ito po ay sa paglalang. Dito po, sabi rito sa talatang 3, biggisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin saan ka nandoon. Nang ilagay ko ang mga patibayan sa lupa, ipahayag mo kung mayroon kang unawa, sino naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman o sinong nag-unat ng panukat diyan. So mga kapatid, mga kaibigan, etong sitwasyon ito, etong senaryong ito mga kapatid, ay doon po ito sa paglalang mga kapatid. Kailan ginawa ang Sabat mga kapatid? Sa paglalang. Noong pang-7 araw ng Sanlinggo mga kapatid. Okay? So, kumbaga, hindi po pwede na si Adan at Eva sa pang-7 araw ng paglalang na kung saan ang Diyos ay kanyang pinabanal ang araw ng Sabat, binasbasan at ipinagpahinga. Hindi tama na si Adan at Eva ay hindi sumali doon. Sila po ay nandoon sa katuwaan mga kapatid sa paglalang ng buong sanglibutan. Ngayon mga kapatid, ano po ang ibig sabihin? Ano po ang mithiin ng Diyos? Bakit kanyang inuutos na ingatan o kabanalin ang araw ng Sabat mga kapatid? Talatang 11, ito po ang sabi. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw, nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So mga kaibigan, ano ang dahil? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit kanyang iniutos na ipangilin ang araw ng Sabat? Upang alalahanin kung sino ang may lalang. Upang kilalanin kung sino ang may lalang ng lahat ng mga bagay mga kapatid. At ang inuutosan nito ay ang tao lamang, ang hayop hindi po kasama mga kapatid. Hindi ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ngayon, basahin po natin mga kapatid para ma-review po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa pang-7 araw mga kapatid. No. Ang sabi po rito, at ng Genesis 2 at 3,
At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So kailan ginawa ang araw ng Sabat, mga kapatid? Sa pangpitong araw. Paano niya ginawa? Binasbasan, ipinagpahinga at itinangi, mga kapatid. Therefore, ang Sabat na ito ay para sa tao, mga kapatid. Kung ikaw ay tao at hindi unggoy, para ka dito. Ang Sabat na ito ay para po sa kapakanan ng tao. Talatang 9, okay? Talatang 9 ng Exodus 20, ito po ang sabi, mga kapatid. Okay, talatang 9, Kabanata 20. Ito po ang sabi, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So mga kapatid, mga kaibigan, eto na ngayon. Dito na ngayon, nabuksan po ang ating isipan na ang Sabat pala ay hindi para lamang sa mga Israel, no? Maging sa taga-ibang lupa, mga kapatid. Okay? Na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So ibig sabihin, hindi lamang sa mga Israelita, kundi para din po sa mga foreigner. Now, eto, dagdagan po natin ang talata, mga kapatid. Isaiah 56. Isaiah 56, 2, ang sabi po rito, mapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng Sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So, ano po ang turing ng Panginoon, mga kapatid, sa mga taong nag-iingat ng araw ng Sabat? Mapalad. Okay, now, talatang 6, mga kapatid. Sabi rito, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So mga kapatid, mga kaibigan, para lang ba sa Israel ang Sabat na ito? Maging taga-ibang lupa, mga kapatid. Alam kong si Jando ay tao din po ito. Therefore, ang Sabat ay para din po sa kanya. Now, mga kapatid, takbo po tayo sa Bagong Tipan. Okay? Sa Bagong Tipan, mga kapatid, nangilin din po ba o kay nagsasabat din po ba ang hindi mga Hudyo? Opo. Gawa 13, talatang Gawa 13, talatang 43. Ito po ang sabi, mga kapatid. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo. Tandaan po natin, mga kaibigan, itong salitang nangaging Hudyo, sa English po ay religious proselytes. Okay, ibig sabihin, hindi ito Hudyo, no? Religious proselytes. Okay, litin ko. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga. 1 minute na po. 1 minuto po. 1 minute. 1 minute. Okay. Ulitin ko.
Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo, masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila ay hinimok na magsipanitili sa biyaya ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, so sa 48 po, sabi po rito, 48, at nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niliwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya at ang lahat ng mga itinlaga sa buhay na walang hanggan. Therefore, hindi lamang po Hudyo, hindi lamang po mga Israelita, kundi ang mga taga-ibang lupa, mga hintil na nakikilakip sa Panginoon. Okay, back to you, Mr. Moderator. Okay, tamang-tama lang sa oras, no? Tamang-tama lang sa oras yung ating kapatid at yun po natapos yung negative side. Bago po tayo dumako sa sunod naman na tanungan portion, bigyan muna natin ng pansin yung atin pong mga kapatid na nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating live dito po sa Punto por Punto. Umabot po tayo ngayon sa Punto por Punto ng live concurrent viewers ng 529. Dito po yan sa Punto por Punto. Plus dito po sa Katotohanan Ito Pag-usapan YouTube channel, meron din po tayo ditong 122 viewers. At maging sa mga nasa Facebook pa ngayon, so marami ngayon ang nakasubaybay sa atin. At marami yung nanonood at marami yung talagang may interest, no, sa pakinig sa talastasang ito. At ngayon mga kapatid, dadako naman tayo sa sunod nating gawain in which tayo po ay magkakaroon naman ng 10 minutes cross-examination of our affirmative side sa negative side na nagbigay po ng kanyang first stand o unang pahayag. So again, sa bawat tanong at sagot ay hindi ilalagpas sa 20 seconds. Yun po ating rule number 9 na kapag tatanungin, kailangan yung sagot ay hindi ilalagpas sa 20 seconds or else ako magsasabi ng next question kapag lumagpas na ang time niya. Okay? Yan. So, Brother Jando, are you ready for your cross-examination? Yes bro, ready na bro. Okay, dahil ready na si Brother Jando, ang kanyang time ay mag-uumpisa sa pagsalita niya o pagtanong niya. Okay, unang tanong. Sumasang-ayon ka ba na based sa nabasa ko, ito ay iniutos sa Israel? Yes or no? Yes, inuutos sa Israel, pero hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin ang mga taga-ibang lupa. Pwede rin silang magsasabat, kapatid. Next question. Saan mo nabasa na iniutos ang pangingilin ng sabat sa ibang lupa? Okay. Exodus 20, talatang 10. Basahin ko pa ba? O hindi na? Dali, moderator's time Brother Edwell, no? Yung obligation mo pa ngayon is to answer the question ng atin pong affirmative side. So, sasagot ka lamang po, no? Hindi ka po yung magtatanong ngayon. You have your time for asking the question. So, our time will resume. Okay? Okay, next question. Tapos ka na ba sa sandali. Tapos ka na po ba, Brother Edwell, sa pagsasagot? Sige, basahin ko. Okay, pero yung time mo is 20 seconds lang, ha? Oo. Go ahead. So, ang sagot ay para din sa mga taga-ibang lupa. Basahin ko ang tala. 20 verse 10 ng Exodo. Ngunit ang araw na ikapito ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae. Next question. Yan yung baka. Yung next question. Sino ang kausap sa Exodo 20, versikulo 10? Okay. At tinatanong mo kung sino ang kausap, si Moises. Ngunit, ang sabat ay hindi lamang para sa Israel, ngunit para rin sa mga taga-ibang lupa tulad nating mga Pilipino. Mr. Jando. Next question. Next question.
Sumasang-ayon ka ba na ang kausap sa Exodo 20 versikulo 10 ay yaong inilabas sa Ehipto? Yes or no? Yes, sumasang-ayon na ako na ang kausap ay mga Israel, yung inilabas. Ngunit ang Sabat ay para din sa mga taga-ibang lupa, para din sa hintil na tulad natin. Mr. Jando, next question. Ayon sa Exodo 20 versikulo 10, pati sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Saan naninirahan ang mga dayuhang ito? Next, pakisagot. Okay, para sa mga naninirahan din ng mga taga-ibang lupa. Ngunit, ang pinatunayan mo kasi na ang Sabat ay para lamang Objection, sa Israel. moderator. Ngunit, para din pala Okay, time sa pause mga tayo. taga-ibang lupa. Brother Edwell, sandali lang. Time pause muna tayo. Merong objection? Affirmative? Ang tanong ko, moderator, hindi niya sinasagot. Ang sabi sa talatang Exodo 20 versikulo 10, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Ang tanong ko sa kanya, saan naninirahan ang mga dayuhang yan? Okay. I think merong tanong sa iyo, Brother Edwell, na we can consider it's categorical, saan naninirahan. Sasagutin mo ba yung tanong, yung saan naninirahan? Kung sasagutin mo po, yes. Mr. Moderator, nasagot ko kanina na yung mga naninirahan sandali po. Sandali. Ang tanong ko lang po kung sasagutin mo, kasi i-resume ko yung time kapag yes yung sagot mo, sasagutin mo. Yes, at saka sinagot ko kanina, Mr. Moderator. Bro. Okay, sasagutin mo, i-resume ko yung time, ha? Yung time ay magre-resume if you speak. Okay. Sige. Yes. Okay. Ang tanong mo kanina, saan naninirahan? Well, ang sabi rito, taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuan. Ito ay nagpapatunay na ang Sabat ay hindi pala exclusive lang sa mga Hudyo, ngunit para din sa mga dayuhan na naninirahan sa kanila. Kaya bali ang iyong paksa. Next question. Sabi mo naninirahan sa kanila. Yung kanila, kung saan naninirahan ang mga dayuhan, yan ba ay sa Israel? Well, Israel, na nanirahan sa kanila, ngunit bagamat sa kanila, dayuhan pa rin sila, hindi sila Israel, ngunit sila din po, ang Sabat ay para din po sa kanila sapagkat sila'y tao. Mr. Jando, maging ikaw tao din. So sumasang-ayon ka na ayon sa kautusan, ang mga dayuhan na naninirahan sa Israel ang siyang kasama sa inutusan. Yes or no? Yes, kasama sila ng mga dayuhan, Mr. Jando. Kaya hindi exclusive ang Sabat para sa mga Hudyo lamang, ngunit para din sa mga dayuhan, Mr. Jando. Next question. Ano ang pagkaunawa mo sa salitang dayuhan? Pag sinabing dayuhan, hindi Hudyo, hindi Israel, na nakikipamayan sa kanila, Mr. Jando. Tulad mo, hindi ka Israel, di dayuhan ka, foreigner ka, kaya lang pango naman ang ilong natin. Ikaw ba ay dayuhan sa Israel o hindi? Well, dayuhan din tayo nito sapagkat hindi tayo Israel. Okay? Kaya ang Sabat ay para din po sa atin, Mr. Jando, sapagkat ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Next question. Paano ka naging dayuhan sa Israel nasa Pilipinas ka lang naman? Well, Mr. Jando, ang sabi rito ay ang maging taga-ibang lupa. Okay? Ngayon, balik doon sa Isaiah 56:6, wala na pong sinabi doong na nanirahan sa kanila. Basta't nakikilakip sa Panginoon, Mr. Jando. Tulad namin mga Next question. Nakikilakip sa Panginoon. Next question na po. Ulitin ko, ikaw ba'y dayuhan sa Israel? Sabi mo, yes. Paano ka naging dayuhan doon? Nasa Pilipinas ka lang naman naninirahan ngayon. Yes, dayuhan ako, Mr. Jando. Sapagkat ako ay hindi Hudyo. Nakikilakip din ako sa Panginoon. 56:6 ang sabi rito. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakilakip sa Panginoon. Nakikilakip ako sa Panginoon. Bagamat sa Pilipinas, nakikilakip ako sa Panginoon. Next question. Ang sapat ay para sa akin. Next question. Ikaw ba nasa Israel ngayon naninirahan sa kanilang mga pintuan daan? Yes or no?
No, hindi ako ngayon sa Israel naninirahan, ngunit ako'y nakikilakip sa Panginoon. Mr. Jando, Isaiah 56:6. Sa sino bang nakikilakip sa Panginoon, ang Sabat ay para sa kanya. Maliban sa iyo kung ayaw mo makikilakip sa Panginoon. Next question. So inaamin mo ngayon na ikaw pala hindi naninirahan sa kanilang mga pintuang daan. Yes or no? Yes, tama yan. Ngunit ako ay nakikilakip sa Panginoon, therefore ang Sabat ay para din sa akin. Ewan ko lang sa iyo, kung gusto mo rin makilakip sa Panginoon, nasa iyo yon. Pero kung gusto mo makilakip sa Panginoon, magsasabat ka rin tulad ng mga Hudyo. Next question. Mababasa ba sa Isaiah 56:6 na ang mga taga-ibang lupa na nasa kanilang sariling lupa at wala sa Israel ay kasama sa mangingilin? Yes, mababasa ko, basahin ko. Gayon din, ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon, nababasa. Next question. Next question. Sabi mo ngayon sa mga taga-ibang lupa na nakikilakip. Anong pagkaunawa mo sa taga-ibang lupa na nakikilakip? Ang pagkaunawa ko na kinikilala ang Panginoon, kinikilala ang may lalang ng langit at lupa, at kinikilala ang Panginoon ng Sabat. Ang Panginoon ng Sabat ay si Kristo. Nakikilakip kami, kung kaya't kami ay nagsasabat sapagkat kami ay may malapit na Next question. relasyon sa Panginoon, Mr. Jando. Nang ginawa ang Diyos ang 7th day Sabbath, yun ang topic natin, 7th day Sabbath eh. Nang ginawa ng Diyos ang 7th day Sabbath, ito ba ay iniutos agad sa tao? Yes or no? Yes! Inuutos ito, kung kaya't pagdating doon kay Objection, Moises, moderator. alalahanin na lamang sapagkat Okay. nauutos Time na pause, time pause. Excuse, time pause. Meron tayong objection. Go ahead, affirmative. What is your objection? Ang tanong ko ay iniutos agad. Hindi ko tanong Okay. kung ito iniutos ba. Ang tanong ko, Okay. ito ba ay iniutos agad sa tao o hindi? Okay. So, kuha ko na yung objection. Brother Edwell, meron ka bang counter objection? Counter objection, Mr. Moderator, nasagot ko po, yes. Yes, ang sagot niya, Brother Jando, sa categorical mo na tanong, and nagpaliwanag siya. Okay, next question. Saang Okay, sandali lang. Okay. Resume the time. Go ahead, Brother Jando. Pag nagsalita ka, resume the time. Saang talata sa Biblia, pagkatapos gawin ang Sabat ay iniutos agad sa tao? Hey, walang litra por litra na iniutos agad, ngunit sa paglalang na yon, ang mga anak ng Diyos at ang mga bituin ay nagsiawit ng katuwaan, ng kagalakan sa Panginoon dahil sa paglalang. Next question. Okay. Dahil walang mabasa letra por letra, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na pagkatapos dalangin ng Sabat ay iniutos agad ito sa tao? Well, Bible scholars, di mga aklat namin. Sino nga bro? Sino nga? Yung amin din sa Robedias, mga Objection moderator. Okay, time pause. Meron tayong 1 minute and 33 seconds. What is the objection? Affirmative? Siya ay Seventh-day Adventist at Okay. humingi ako ng Bible scholar at ang kanyang ibinibigay ay self-serving evidence dahil mga scholar lang nila. Ang Okay. hinihingi ko is Protestant scholar or Catholic scholar na nagsasabi na pagkatapos lalangin ang Sabat ay iniutos agad sa tao. Okay. Brother Edwell, meron kang counter objection? Okay, wala akong counter objection. Sabi ko, mga aklat namin, mga Bible scholars. Okay, magro-rolling ako. Wala kang counter objection. So magro-rolling ako. According sa ating, kasi Brother Jando, no? According sa ating rules dito sa debate, yung title ay patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Wala naman tayong naka-specific dito na ganito yung gagamitin. So pwede mo sigurong gamitin ng Brother Jando sa rebuttal mo mamaya, yung patungkol sa sinasabi mo sa kanya. Yung kanyang reference na gustong gamitin, Brother Jando, ay yung kanilang mga scholar sa Seventh-day Adventist.
Okay. Next question. Okay, sandali lang time resume. Brother Argento, go ahead. Ipinangilin ba ni Abraham ang 7th-day Sabbath? Yes or no? Yes, sapagkat ito'y kanyang sinunod ang bilin, mga utos, mga kautusan at mga palatuntunan, Master Jando. At ang kautusan ng Diyos ay 10 utos, di ba? O, Exodus, binasa mo ito kanina. Exodus 20, talatang 2. Ang 10 utos ay kautusan ng Diyos na tinutupad ni Abraham. Kung kahit ang tanong mo, yes, Mr. Jando. Next question. Doon sa Exodo 20 na ginamit mo ngayon bilang sagot, buhay pa ba si Abraham yan? Yes or no? Hindi na buhay. Kaya lang, ang 10 utos ay utos ng Diyos. At ayon sa Genesis 26:5, sinusunod ito ni Abraham at si Moises din ang may sulat nito, Mr. Jando. Ang 10 utos ng Diyos, ang sabi ni Moises, sinusunod ni Abraham. Si Abraham din ang may next sulat. question and last question na lang kasi 30 seconds. Ayon sa Biblia, anong utos ang sinunod ni Abraham? Ang pangingilin ba ng 7th-day Sabbath o ang ialay ang kanyang anak? Anong utos? 7th-day Sabbath kasama doon sapagkat ang 7th-day Sabbath utos ng Diyos. Ang sabi ni Moises, sinunod ni Abraham ang kanyang utos, mga utos, kautosan at mga bilin. Ang 10 utos, ang 7th-day Sabbath ay utos ng Diyos. Time's si Moises din ang may sabi noon, Mr. Time's Jando. up. Okay, napakaganda at napakainit na banggaan ng kanila pong talakayan dito mga kapatid sa ating ngayong online debate. Galing naman ng ating mga kasamahan, yung ating mga kapatid sa pagtanong at pagsagot. At ngayon mga kapatid ay yan, bago tayo dumako naman sa next nating segment o gagawin, ay bisitahin muna natin muli yung ating mga kapatid dito, no? Magbabasa muna ako ng kahit 5 comment dito sa Reverend Father Darwin Gitgano YouTube channel. Umabot na po ngayon ng 652 viewers. Dito po tayo, unahin natin yung pinakaunang nag-comment dito, si Sonia Candava. Happy birthday sa ating simbahang Katoliko, kaya happy birthday sa ating mga Katoliko. Tama po ba, Bro Jando? Okay, kaghapon po yan, no? At dito kay Arvin Pederna TV. Yan, blessed evening everyone. Alan Formantera 2007. Go lang, Bro Jando. Kay Northwind Way. Grabe. Okay. So, okay. Good evening watching from OAOM. Okay. Yan. Dito naman po tayo ngayon dito sa ating katotohanan natin pag-usapan. Of course, meron tayong 177 viewers. Live concurrent viewers po natin ngayon dito sa ating YouTube channel. Yan. Hello po sa inyong lahat. At yan po. Dadako tayo ngayon sa susunod naman nating gawain sa ating debate. Ito po ay magkakaroon tayo ng 10 minutes. 10 minutes po na rebuttal at saka 7 minutes yung cross-examination. So, uunahin natin muli yung atin pong affirmative side para po sa kanyang rebuttal na 10 minutes. Okay, siset ko lang yung time for 10 minutes, okay? Brother Jando, your time will start kung magsasalita ka na po. Okay, thank you. Ayan. So, i-rebat yung mga pinagsasabi niya. Tinanong ko siya, nang ginawa ang Sabat, ito ba'y iniutos agad sa tao? Sabi niya, yes. Biblically, no. Ang Diyos ay binasbasa ng Sabat at siya'y nagpahinga. Walang mababasa na ito'y kanyang iniutos sa tao. Pangalawa, walang sino mang Bible scholar ang sumusuporta na pagkatapos niyang lalangin, basbasan, ang araw ng Sabat ay kanyang iniutos agad sa tao. Sabi niya, yung scholar nila. Ibig sabihin, gawa-gawa lang nila. Bakit? Scholar nilang sumusuporta eh. Yung ibang Protestant scholar sumusuporta ba? Pag hindi, sila lang ang naninindigan dyan, gawa-gawa nga nila.
At based naman sa sinasabi ni San Pablo sa 2 Timoteo 4:3 hanggang 4, na darating ang panahon na mga tao hindi na makikinig sa tunay na aral, kundi sa mga katang-isip na lamang. Sila ay mamimili ng mga tagapangaral na magtuturo sa kanila ng gusto lamang nilang marinig. At yan ang nangyayari ngayon kay Edwel. Pangalawa, sabi niya, ipinangilin daw ni Abraham ang 7th day Sabbath dahil sa sinasabi na tumupad siya sa mga utos. Mali yun. Kahit sino mang Protestant Bible scholar ay walang nagsabi ng mga utos na sinunod ni Abraham kasama doon ng pangingilin ng 7th day Sabbath. Bakit? Dahil hindi nga ibinigay yun sa panahon ni Abraham. Ano ang sinunod ni Abraham? Nang ialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Yun ang kanyang sinunod. Dahil doon, pinuri ng Panginoon si Abraham. Wala doon yung sariling conclusion lang nila. Nung ako'y nasa Seventh-day Adventist pa, hinanapan ko mga kasama ko na maglabas ng referensya na kasama ang Sabat sa sinunod ni Abraham, ni isa sa kanila walang nakapaglabas. Pero pare-pareho ang kanilang mga sinasabi. Kabilang ang Sabat. Nasaan nga ang ebidensya? Wala na ako doon pero wala pa sila nailalabas hanggang ngayon. Pangatlo, nang banggitin ang Marcos 2:7, tapos na bang ibinigay ang Sabat sa mga Israel, ang 7-day Sabat? Ang sagot ay yes, natural. Sasabihin doon, ibinigay sa tao dahil matagal nang ibinigay sa tao. Hindi ibig sabihin na sinabi doon, ibinigay sa tao kasama ni Adan dahil tao. Fallacy yun. Yun ay isang fallacy argument. Sinabi niya, si Adan, tao. Sabi doon, binigay sa tao. Therefore, kasama si Adan sa binigyan. Fallacy ang ganyan. It's a misleading argument. Bakit? Sinabi yun sa Marcos 2:7 at 27 dahil tapos nang naibigay sa mga Israel ang pangingilin ng Sabat. Ano pa sinabi niya? Pinagtibay sa ating mga ninuno. Hindi ito pinagtibay. Sabi niya, pag sinabi hindi pinagtibay, andyan na. Hindi lang ipinagtibay. Andyan na nga. Pero hindi pinagtibay. Ibig sabihin, hindi iniutos. Hindi iniutos. Hindi nga pinagtibay basahin natin yan sa ang salita ng Diyos. Deuteronomy 5:3. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. Ano ibig sabihin ng hindi pinagtibay? Hindi niya ito ginawa. Alin? Ang pag-utos nun. Kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Yung nabubuhay sa panahon ni Moises, silang inutusan. Sa kanila ginawa ang pag-uutos. Hindi ginawa ang pag-uutos sa kanilang mga ninuno. So, ang ibig sabihin ng hindi ipinagtibay means hindi iniutos. Sa kanya, iniutos na Baligtad. Ngayon, gumamit naman siya ng 38:7 ng Job. Basahin natin ang sinasabi sa Job 38:7. Ginamit niya ito, hindi ba? Sabi dito, ito. Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga, nagsisigawan sa tuwang lahat ng anghel. Ang sabi niya, ito ay nangyari sa panahon ng creation. Yan. Pero, sino kausap? Sino kausap? Sabi kasi sa 3, kasi ginamit niya ang 3, humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong.
Aba, mayroon palang kausap. Ano sabi niya? Nasaan ka nung nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. May kausap siya. 5. Alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat nito? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At sino ang naglagay ng pundasyon na ito? Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. Meron ba niya sinabi nangingilin ng sabat? Sinong kausap dyan? Simulan natin sa 1 para malaman natin. Yan ba'y panahon ng creation? Pagkatapos sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipo-ipo. Ay! Si Job pala kausap. Nang mag-usap ba si Job at ang Panginoon? Panahon ba yan ng creation? No. Tinanong siya, nasaan ka nung ginagawa ko? Oh, may sinabi ba siya doon na nangingilin ang sina Adan at Eva? Ang kanyang interpretation, may kausap na tao sa panahon sa creation. Sinong taong kausap dito panahon sa creation? Aba, ang layo ng kanyang sentido, ang sentido niya, hindi mo niya sinabi, si Adan at si Eva. Pero ang si Job palang kausap. Tingnan nyo ha. Pagkatapos sinagot ng Panginoon si Job mula sa ipo-ipo, sinabi niya, sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi mo ay nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Ayan, tuloy mo lang at darating ka sa 7. May sinabi ba sa 7? Sabi niya sa creation niya nangyari. Sabi niya, sinong tao ang inutusan diyan? Walang taong inutusan diyan. Yan ay parang sagutan sa pagitan ni Job at ng Panginoon. Na sino ka para mag-alinlangan? Nasaan ka ba? May sinabi ba doon na nangingili ng sina Adan at Eva ng sabat? Wala. Ginamit niya ang Job 38, 3 hanggang 7 out of context. No. Ano pa? Sino bang kausap dyan? Si Job. Kailan nangyari yan? During creation ba? No. Yan ang pag-uusap na yan ay nangyari nung si Job ay nandyan na kausap ng Panginoon at hindi yon creation. Ano ba naman yan? Next. 1 minute left. Ginamit naman niya ngayon yung Exodo 20, 9 hanggang 10 na naninirahan sa kanilang mga pintuang daan. Ano ang ibig sabihin na naninirahan sa kanilang mga pintuang daan? Naninirahan sa Israel. Sabi niya, siya daw ay dayuhan. Ano ba ibig sabihin ng dayuhan? Foreigner. Yung Amerikano ba, foreigner sa kanil sa Amerika? Hindi foreigner ang Amerikano sa Amerika. Kailan naging foreigner ang Amerikano? Pag pumunta sa Pilipinas. Bakit? Taga-ibang lupa sila. Kaya foreigner sila sa Pilipinas. Pero kung ang Amerikano ay nasa Amerika, hindi sila foreigner doon. Ito naman si Edwell, tanong ko sa kanya, nasa Israel ka ba ngayon? Sabi niya, hindi. Hindi, paano ka naging foreigner doon? Taga-ibang lupa ako, taga-ibang lupa ka nga, pero nandoon ka ba? Kaya taga-ibang lupa Time's ka. up. Ayun. Sige na. Okay. Yan. Tapos na yung 10 minutong rebuttal ni Brother Jando, mga kapatid. At ngayon, dadako naman tayo. Pero bago tayo dumako sa question and answer o tanungan ni Brother Edwell sa kay Brother Jando, silipin mo natin muli yung ating pong YouTube channel dito dahil padami ng padami at paganda ng paganda pa yung mga komento ng ating mga kapatid dito mismo sa Punto por Punto. 694 viewers na po yung Punto por Punto YouTube channel, hindi ko masilip yung Facebook. At marami na po yung nagko-comment. Isa dito sabi niya, okay, sabi dito, matagal nang patay si Abraham. Sabi ni Nega Tibeti. Sabi din ni Rachel Timonira. Iba kasi sa mga
protestante, kung may mababasa lang, ay ayun na ang wala man lang alam kung paano sinasabi, saan address ang sulat. Okay. So yan po yung mga nakatutok ngayon dito sa atin. 700 watching, no? Live concurrent viewers sa sa Reverend Father Darwin Gitgano punto por punto. And also 172, no? Bumaba tayo ng 73, bumaba tayo ng 4 dito po sa ating katotohanan na ating pag-usapan. YouTube channel live din po tayo ngayon. At saka sa Mr. Curious Catholic, Mr. 721 Catholic, Kaabag sa Simbahan, yon live din po tayo pala, no? Hindi ko kanina na namalayan na yun po, nag-live pala si Brother Jun Ray sa sa Kaabag. Sa mga Kaabag naman po, meron po tayo ditong live viewers na 24. Yan. Maraming salamat po, no, sa inyo pong pagsubaybay. And ngayon mga kapatid, dadako tayo ngayon sa mga tanong ni Brother Edwell. Brother Edwell, are you ready to ask the question to Brother Jando? Ready. Ready. Okay. I will set the time in 7 minutes. Okay. Sa pagsasalita mo po, Brother Edwell, mag-start po yung ating time. Mr. Jando, ang sabi mo, ang Amerikano ay hindi dayuhan kung naninirahan sa Amerika. Yes or no? Yes. Pag ang Amerikano ay nasa Amerika, hindi siya foreigner. Magiging foreigner lang siya pag dumayo siya. Dayo ba? Foreigner. Dumayo sa ibang lugar. Yun. Next question. Sino yung dayuhan sa Israel na naninirahan sa Israel? Kahit sinong hindi taga-Israel na naninirahan doon, ang tawag dayuhan. Pero ikaw na nasa Pilipinas lang, hindi ka naman nakatapak sa Israel, hindi ka dayuhan doon. Okay. So sang-ayon ka na yung dayuhan na iyon ay nangingilin ng araw ng Sabat, yes or no? Yung dayuhan na nasa Israel nangingilin ng Sabat, noon, yes. Pero ikaw na hindi naman dayuhan sa Israel, hindi ka kasama doon. Next question. Okay. Ang pinapatunayan mo na ang 7th day Sabbath ay inuutos lamang sa Israel ngayon dahil sa ang dayuhan ay kasali din pala sa pangilin ng araw ng Sabat, ibig sabihin, binawi mo na ngayon ang iyong paksa. Mr. Jando, yes or no? No, hindi ko binabawi. Pag sinabing dayuhan sa Israel, nasa Israel. Kaya ang utos na ibinigay lang sa Israel, nandoon lang sa Israel yan, nagiging valido. Next question. Okay. Ang pinatunayan mo, Mr. Jando, inuutos lamang ang 7th day Sabbath sa Israel. Di ba yun ang yes or no? Yes, sa Israel. Kung nakinig ka sa aking affirmative stand kanina, sinabi ko, pati ang mga hintil na naninirahan sa Israel, under sa kanilang batas. Sabi ko kanina sa affirmative stand ko. Kaya yung mga dayuhan, Amerikano, Pilipino, Incheck, na nasa Israel, under sila. Pero ikaw na wala Next sa Israel, question. hindi ka kasali doon. Okay. Sa makatuwid, ang mga dayuhan, inuutos din pala ng Diyos ang Sabat para sa mga dayuhan, yes or no? Kung sila ay nasa Israel, yes. Kung sila ay wala sa Israel, no. Halimbawa, Amerikano, nasa Amerika, hindi sila kasama doon. Next question. Okay. So sa ngayon, Mr. Jando, ang ibig palang sabihin na ang Sabat ay hindi lamang para sa Israel, kundi para din sa mga dayuhan. Yes or no? Ang ibig sabihin nun, pag sinabing dayuhan na nasa Israel, Moderator's time, sandali bro kasi kanina ko pa napapansin. Bro, meron siyang categorical question kasi. Sagot ka muna yes or no para patuloy tayo sa pagsasagot. no. Balik yung oras mo. No. Hindi kasama ang mga nasa kanilang lugar. Gaya mo halimbawa, Pilipino ka, nasa Pilipinas ka lang naman,
So wala ka sa Israel, hindi ka dayuhan doon, hindi ka kasama sa utos. Next question. Ulitin ang tanong. Ang sabi mo, ang Sabat ay exclusive lamang para sa Israel. Ngunit ngayon, pwede rin pala ang mga dayuhan na ninirahan sa kanila. Yes or no? Moderator, objection? Objection, okay. Time pause muna tayo. 3 minutes and 20 seconds. What is the objection? Affirmative? Sinabi ko na yan kanina, moderator, na yan ay kabilang sa aking affirmative stand. Nung ako'y nagsimula, kahit i-replay pa niyang video, moderator, sinabi ko yan na ang mga hintil na naninirahan sa Israel, sabi ko kasi, doon lamang sa Israel inuutos. Israel, sinabi ko pa kanina, moderator, yan ay referring sa bansa. Referring sa bansa. Therefore, mga Israelita at ang mga dayuhan na nasa Israel. Kasi ang sinabi ko, ang tema ko, tindig ko, tumutuko yan sa bansang Israel. Ang 7th day Sabbath ay iniutos lang doon sa bansang Israel. Yan ang aking affirmative stand kanina. Ang tanong niya ngayon, hindi na para bang gusto niya akong pakontrahin sa stand ko kanina. Hindi. Yan nasa ko yung mululugan na kanina. Kung narinig mo, moderator, sinabi ko na sa affirmative stand ko yan. Okay. That's normal. Okay, Brother Edwil, meron ka bang counter objection sa objection ni Brother Jando? Counter objection, Mr. Moderator. Go ahead. Okay, pinanong ko yan kanina before this. Ang sagot niya kasi ay no. Kaya inulit ko, madali lang naman sagutin yes or no ang tanong ko, di ba? Na iyong pinatunayan na ang 7th day Sabbath ay para sa Israel lamang, ngunit kasama din ang mga dayuhang naninirahan sa kanya. Yes or no lang naman, madali lang sagutin. Okay. Moderator's time. Ako muna. Okay, ganito yung ruling ko. Tama kasi yun, Brother Edwell. If you are listening sa first stand kasi, binanggit naman talaga kasi, not just because I am a Catholic, no, this is not a biased statement. Tama naman si Brother Jando na binanggit niya yon na it refers to ito yung topic ko, babasahin ko muli. Patutunayan ko na ang 7th day Sabbath ay doon lang iniutos sa Israel. So, ibig sabihin, it's referred to the bansang Israel ayon sa Biblia at mga referensya. At nailatag niya naman po, kahit yung mga dayuhan, pero nakatira doon. Nakatira mismo sa loob ng Israel. Yun yung paulit-ulit na sinasagot sa iyo, Brother Edwell. I think yung tanong sa sagot mo, Brother Edwell, ay nasagot na yung tanong mo. Pero, kung gusto pong ipilit muli, pwede ka namang reconstruct the question to connect your question. Can we proceed? Well, pwede maka-object ulit, Mr. Moderator. Pasensya na po. Tatanong lang ko sa iyo kung magpo-proceed ka ba sa tanong mo o ano ba yung mangyari dito? Sige, iwanan ko na yon. Okay, go ahead. Your time will resume if you speak. Okay, thank you very much. Next question, Mr. Jando. Sino ang sumulat sa Genesis 26 verse 5? Objection, moderator. Okay, time pause muna tayo, time pause. Meron namang objection ulit. Okay, go ahead sa objection. Hindi natin topic kung sino ang mga author ng mga aklat. Ang topic natin ngayon is patutunayan ko na doon lamang sa Israel iniutos ang 7th day Sabbath. Yun ang topic ko. Okay, nakuha ko. Brother Edwell, meron ka bang counter objection sa kanya? Yes, Mr. Moderator. Counter objection. Ang akin pong posisyon ay gibain ang kanyang ipinatayo. Okay. Kaya nga po, itinatong ko yung Genesis kung sinong sumulat sapagkat ang sabi niya si Moises ang nagbigay ng 10 utos. Pasok po sa paksa yung tinatanong ko, Mr. Moderator. Okay. Moderator's time, magro-ruling po tayo. Okay. I understand your side as a negative, nagigibain yung stand ng affirmative, but we will
should to stick on our topic, patutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay doon lang iniutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya. So yung pag tanong mo po kasi sino yung author, it's a different topic po yon. So pwede naman po yung pag-usapan sa susunod na topic, mag-debate kayo ulit sino yung author ng Genesis, may tututol ba dyan, o pwede natin pag-usapan yan. Okay? So, proceed to your question, reconstruct your question, brother. Okay. Mr. Jando, tanong ko. Ang sumulat sa Genesis 26:5 na si Abraham ay sumunod sa utos ng Diyos. Ito ba ay si Moises? Yes or no? Sige, sagutin ko na nga lang. Oh, yes. Si Moises ang nagsulat ng Genesis. Pero walang sinabi si Moises na nangilin ng 7-day Sabbath si Abraham. Next question. Hey. Ang 10 utos ba ay utos ng Diyos? Yes or no? Oh, sorry. Objection, Ang moderator. 7-day Sabbath ba Okay. ay utos ng Diyos? Yes or no? Bro, dyan to, I think nagkamali lang siya sa pagbigkas Okay, ng ulit tanong lang. niya. Na-reconstruct niya naman. Okay. Do you want to object? Sagutin ko na lang. Okay, go ahead. Yes, ito ay utos ng Diyos sa mga inilabas sa Ehipto. At hindi kasama si Abraham sa inilabas sa Ehipto. Next question. Hey, sinasangayunan mo na ang 7-day Sabbath ay utos ng Diyos. Ito ay tinutupad, ang utos ng Diyos ay tinutupad ni Abraham, yes or no? No. Ang sabi ko kanina, ang 7-day Sabbath iniutos sa mga inilabas sa Ehipto. At hindi kasama si Abraham sa inilabas sa Ehipto. Yun ang sabi ko kanina. At sana ang follow-up question sang-ayon doon sa sagot ko. Next question. Okay. Ngunit sang-ayon ka na si Abraham ay tinupad niya ang utos ng Diyos, yes or no? Yes, ang tinupad ni Abraham na utos ng Diyos ay ang ialay ang kanyang anak at hindi ang pangingilin ng 7-day Sabbath. Next question. Okay. Sa Genesis 26:5, nasasabi ba doon na ang utos yung pag-aalay ng kanyang sariling anak sa talatang 5? Yes or no? No, walang binanggit dyan na ang kanyang yan ay pag-aalay ng anak. Pero based sa history ni Abraham, ang utos na kanyang sinunod ay ang ialay ang kanyang anak. At walang history na nagsasabing nangilin siya ng 7-day Sabbath. Next question. Okay. So, walang history ng hilin, ngunit ang 7-day Sabbath ay utos ng Diyos. Yes or no? Ulit ang tanong, ulit ang sagot. Yes, utos yan sa inilabas sa Ehipto. At hindi kasama si Abraham sa inilabas sa Ehipto. Next question. Okay, next question. Sa Deuteronomio 5:3, ano ang hindi ginawa doon, Mr. Jando? Ang hindi ginawa doon sa kanilang mga ninuno, ang Time's up hindi... na po tayo. Ayan, time's up.